Ako si Neil. Marami akong pangarap. At kung paano tutuparin yon, tara, samahan niyo ako. Mga bagay na dapat tanda mo pagdating mo dito sa Japan. Una ay Satsu o greetings. Dapat marunong kang bumati, lalo na sa mas mataas sa trabaho. Pagbibigay galang kasi yun, lalo na nung nag-uumpisa pa lang dito sa Japan. Pangalawa, Genki o energetic ka dapat sa trabaho. Kasi ang mga Hapon, first expression last. Kumbaga, kung ano unang mong pinakita, yun ka na hanggang sa uli. Kaya kung tamad ka umpisa pa lang, iisipin natin nila sa'yo na hindi mo kayang gampanan ang trabahong ibibigay nila sa'yo. Pangatlo, honesty. Dito sa Japan, mas gugustuhin ng mga Hapon na magsabi ka ng totoo kaysa magsinungaling ka. Kasi, once na magsinungaling ka, hindi ka na nila pagkakatiwalaan. At kung umabot ka sa part ng video na to, comment down below naman para alam ko kung hanggang saan umabot yung video ko. Pang-apat, pakikisama. Mahalaga ang pakikisama dito. Kasi una sa lahat, ang hapon yung kasama mo araw-araw. Kaya dapat, papasamahan mo sila. Hindi yung sila yung mag-a-adjust para sa'yo. At higit sa lahat, ang panlima, Nihongo. Dapat marunong kang makipag-communicate sa kanila gamit ang salita nila. Okay lang kahit hindi ka Josu o magaling sa Nihongo. Ang mahalaga, naiintindihan mo instruction na binigay nila. Kesa naman, oo ka ng oo. Tapos bandang huli, hindi mo naman pala naiintindihan sinabi nila. Mas mapapahiya ka lang pagdating sa trabaho pag ganun ang ginawa mo. Mas maiging sabihin mo pa sa kanila na Yukuri o Shete Onegaishimasu. Dahil sa ganung paraan, ituturo nila sa'yo ng mas mabagal o mas magsasalita sila ng mas mabagal para maintindihan mo yung sinabi nila. Sa mga nagpapa-shoutout dyan, no? Shoutout nga pala kay Mark Olpindo, kay Kuya Kulot, kay Juan Pitik, shoutout sa'yo. At higit sa lahat, shoutout din kay Gerald Molina. Pagpatuloy mo lang din yung vlog mo, tol. God bless. At yun lang muna sa ngayon, mga kailong. Salamat!